na pumuprotekta sa kapakanan ng mga tao o sa isang reliyon ni Manalo na pumuprotekta sa mga taong magnanakaw, siraulo, demonyo katulad ng mga Duterte at Sara Duterte? Sige nga. O ngayon, Iglesia ni Manalo, sagutin nyo yung sinabi ng pare. Ano, magpapapatay na naman kayo ng pare? Katulad ng ginawa ninyo sa ibang mga kaparean? Na dahil natatalo kayo sa debate, pinapatay ni Manalo. Yung ibang mga pare. Akala nyo hindi alam ng lahat yan. Akala ninyo hindi bunyag sa lahat yan kung gaano kayo mga kahayop, gaano kayo kasiraulo. Palang utak yung leader ng Iglesia ni Manalo na nananakot ho sa akin ngayon, mga minamahal ko mga kababayan. Ang gaganda nga po ng kanilang mga pagbabanta eh. Talagang Iglesia po ito ni Kristo, itong mga to. Talagang may pagmamalaki mo itong Iglesia ni Manalo na Iglesia ni Kristo, pati mga membro. Alam niyo ba kung anong sinasabi sa akin ng mga membro ng Iglesia ni Manalo? Pag nakita daw ko, pupugutan ako ng ulo. Iglesia ni Kristo. Ha? Pag nakita ka, papatayin ka, buti na lang kung iba makahuli sa, buti na lang kung hindi ako makahuli sa iyo. Mukhang napaghahalata po mga membro ng Iglesia ni Manalo na talagang mga iglesia talaga na diablo. So with that, Mr. Chairman, since we have a quorum, and I already asked some members kanina, with that, Mr. Chairman, I respectfully move that to leave the motion that we have cited in contempt for Mr. Wilkins Villanueva. So, Yes. Magandang hapon muli sa atin mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Hindi na natin patatagalin, no? Meron naman humbanat itong yung nagmamagaling, ha? Na bumabanat sa religious group na INC. Meron naman husang patutsada. Ibang klase yung banat ng mamang ito. Pero nakakatawa dahil hindi ho siya pinaniniwalaan ng ating mga kababayan. Bagkus sari-saring komento ang natatanggap nitong taong na to at siya na mismo nagsabi na ewan ko kung tama yung pagkakaintindi natin parang pinapahanap daw di umano. Mamaya abangan nyo sa dulo ng ating video kung ano na naman yung banat niya. Meron siyang pahapyaw. Akala natin nag-sorry na. Akala ko, kuya, good boy ka na. Hindi pa pala. Ano ba talaga ang gusto mo at balak mo sa ating mga kababayan na INC? Pero bago natin simulan yan, meron pang pahapyaw dito. Iba't ibang, ano ba ito? Mga senador na bumaligtad? Aba, malalaman nyo kung sino-sino yung nagsipirma. Paano nyo nasabing bumaligtad? Tignan natin dito kung ano balita ni Chikadora. Pasok! Sa mga reply at pagsagot ni BBM patungkol sa lumabas na mga dokumentong blanco patungkol sa BICAM ay mali at sablay ang naging reply ni BBM. Tila nga laking patunay din ang sinabi noon ni Senator Amy Marcos na hindi siya pumirma sa mga blanco at kulang-kulang na papel. Ito nga ay ang BICAM report. Lalo pang nagalit ang netizens nang nagpatunay na si Senator Bato de la Rosa. Ayon niya kay Senator Bato, para sa mga nagsasabing takot ako, ibabasura niyo ako. Alam ninyo, kung takot ako, dapat pumirma na ako sa BICAM report. Ako lang mag-isa ang hindi pumirma at nag-walk out doon sa BICAM. Masyado naman kayong siga na pati kaming mga kaalyado ni PRRD ay pagsasabihan pa ninyo ng ganyan. Hindi naman ako nakatunganga dito sa lahat ng social media post ninyo para makareact agad. Hintay lang kayo kasi hating gabi na. Hindi ko nagigisingin pang staff ko. Pareho po lahat ng kopya ng BICAM report na sinend sa amin. Kung ano yung pinakita ni Congressman Ungab, ganoon din ang ibinigay sa amin. Isa lang ang BICAM report. Diba? Kaya nga BICAM, kasi pinag-agrihan niya ng dalawang panels representing both houses of Congress. At nagtanong ang isang netizen, ang sabi niya, wait po namin ang copy ninyo with bongo please. At ang reply ni Senator Bato, kinonfirm ko na nga sa inyo na the same yun doon sa pinakita ni Congressman Ungab at PRRD.
kung ano yung blank amounts doon, ganoon din sa kopya namin. Oo. Ngayong marami nang nagpapatunay na talagang iisa lamang ang lumabas sa dokumento na BICAM na talagang blanco ang mga amounts. Ano pa kaya ang sasabihin nila at pagtatakip sa kanilang kasinungalingan? At kung marami ang naguguluhan patungkol sa BICAM report, narito ang teknikal at simpleng paliwanag ni Malutikia. Yan. Ano ba ang Bicameral Conference Committee? Ito ay creation ng rules ng bawat chamber kung saan dapat ang bersyon ng isang panukalang batas ay pareho. Kung di ito pareho, dapat magkaroon ng Bicameral Conference Committee kung saan ang miyembro nito ay nirerekomenda ng leadership ng chamber at sinasang-ayunan ng plenaryo. Ang kapangyarihan ng legislative body ay nasa plenary. Walang gumagalaw kung di dumaan sa plenaryo. Yun. Kalimitan ng head ng BCC ay chairman ng primary committee. Example sa appropriations si Representative Zaldico at sa finance si Senator Grace Poe. NEP or National Expenditure Program ang tawag sa proposed budget ng presidente. GAB or General Appropriations Bill ang tawag sa bersyon ng House of Representatives. Ang House of Representatives ang source ng GAB base sa saligang batas. At ang Senado ay dapat hintayin ng House version para magkomento. Yan Kaya ang bicameral ay dapat isang bersyon lamang ang panukalang batas. Makikita sa baba ang parliamentary history ng House Bill 10800 na ngayon ay Republic Act 12116. Ang SISTE bicameral ang maglalabas ng report of amendments or agreeing provisions at magbobotohan bawat chamber. Pagkaboto, kung certified, isinasatabi ang 3 days at diretso sa enrollment. Bakit sagot ng sagot ang administrasyon? Di naman sinabi ni PRRD at Representative Ungab na ang GAA ang problema. Pero kung pinagbobotohan ang bicameral report na may blanks, may documentary evidence. Technically, walang line item ang blanks at kung sa enrollment ay may nag-fill in the blanks, may insertions. Yan. Merong gagawing insertion. Ibig sabihin, kung hindi na puna, hindi na bisto ni Congressman Sid at hindi siniwalat at hindi na balita ito, ano mangyayari? Sigurado. Ubos-ubos talaga. Ang alin? Meron pa nga silang pautot dito. Kunwari nag-resign, nagbitiw. Baka siguro, ang pagkakaintindi lang natin, opinion natin ha, baka siguro yung mama, hindi na rin maatim kung ano yung utos sa kanya di umano. O talaga namang alam niya na meron siyang sabit dito di umano. Kaya siguro nagmamadali si kuya na magbitiw. Yan lang ang opinion at sabi ni Aling Lourdes. Naku po. Sino-sino ba ang nagsipirma? Marami ho ang nagsipirma. Merong mga senador na nakaalyado dati sa Pangulong Duterte ang pumirma rin. Kilala niyo ho ba yun? Pag nakita ko dito sa nag-comment sa akin, iisa-isahin natin kung sino nagsipirma niyan. Wala ho ako makita. Pero ang alam natin, merong mga traidor na nagsipirma. Tuloy natin. Sino ang nag-fill in the blanks? Kung pinirmahan ng enrolled copy na may insertions, ipit ang Pangulo. Yun. Samantala nagbigay naman ng comment at reaksyon ang certified DDS sa si Badara Hug. Hindi talaga uubra ang sinabi ni BBM na fake news daw ang hawak na dokumento ng dating Pangulong Duterte. Kailangan ng maliwanag na paliwanag. Yan. Hindi basta-basta lang sabihin na fake news. Dahil mismong inamin na ng DBM na talagang legal at authentic ang mga dokumento. Lalo pat lahat ng mga senador at congressman ay may kopya. Lahat. Yan. Hindi talaga pumirma dito. Dahil nga may mga blanco. Kailangang ipaliwanag ni BBM ang lahat ng ito na bakit sa BICAM ay blanco pero pagdating sa budget ay mayroon naman. Inuulit nga ng taong bayan,
BICAM ang issue. BICAM ang kino-question. Hindi ang GAA. Tama. Mukhang ito magpapa-impeach kay BBM. Narito ang full video. Panoorin natin. President Bongbong Marcos, hindi yata uubra na sasabihin mo lang na fake news yung hawak na dokumento ni former President Rodrigo Roa Duterte. Mukhang hindi uubra eh. Kailangan talaga ng paliwanag eh. Hindi pwede ng ganun lang na fake news. Dahil inamin mismo ng DBM na authentic yung mga document. Dahil yon ay yung bicameral conference report ng budget ng Pilipinas. Lahat ng mga congressman at mga senador may kopya niyan. In fact, hindi nga pumirma yung mga senador, di ba? At kini-question nga ni Senator Amy yung ratification ng BICAM report. Di ba? Natapos ang BICAM report December 11 and it was ratified on that same day. Oh. At yung ratification na yun at yung BICAM report na yun may mga kulang. At yung kulang niya is about 10 pages and amounting to billions, tens and billions of pesos. Oh, sino-sino ba ang nagsipirma? Oo. Mga nakapirma sa BICAM, ay nakikita, sa kita nyo na yung papeles. Oh, sino yung nangunguna nagsipirma doon? Oh, sino ba yung maputi? Oh, pangalawa, nakapirma din yung taga Bicol, yung nag-resign. Pangatlo, nakapirma din si yung matandang laging galit. Maraming ari-arian. Oh, kilala niyo yun. Pang-apat, yung taga Marikina, na dating nagtatricycle lang, ngayon naka-artista ba na? Oh, nakapirma din. Oh, ang hindi nakapirma, si Senator De La Rosa, hindi siya pumirma eh. At nakapirma din, Sino to? Taga Pampanga. Gonzales. Sino yon? Kilala niyo ba yon? Sino pa hindi pumirma? Buti na lang yung isang letter P na babae na Cayetano hindi pumirma. Yung taga Lucena, pumirma. Yung Panocha, pumirma. Pumirma. Sino pa pumirma? Nako, ito pa. Yung taga Valenzuela, pumirma. Kilala niyo ba yung Win? Nako, pumirma rin. Sino pa yung pumirma? Sino yung J. Dalipe? Pumirma din. Jude Asidre. Yung si Jude Asidre hindi pumirma. Si Miss Lauren Legarda hindi rin pumirma. Sino pa? Si Gonzales III hindi pumirma. To si Amy Marcos hindi rin pumirma. Yung Bungalon. Yung Bungalon. Pumirma din. Ayan, pirmado. Si Villanueva. Naku po. Nagpirma. Yung Akop. Pumirma din. Subiri. Pumirma din. Madrona. No sign. Naku po. Ito na. Ito na sinasabi natin. Ito na yung matindi. Diba? Ito, nag-comment yan sa atin. Binasa natin yung 20 katao na napumirma dito. Ano sabi dito? Anong mangyayari? Anong intensyon o motibo ng mga nasa likod ng mga pirma? Gaano ito katotoo? Kayo ang humusga. What will happen sa bayan? What evil intention they like to do if it's true? Ano? Kung totoo man ito, ano intensyon ng mga ito? Yan ang tanong ng ating kababayan. Shoutout kay Sir, pinasa niya natin kay Sir Noro Rojas. Noro Rojas, shoutout to Sir. Pinasahan niya ako ng isang maganda-gandang informative comment, no? Hay nako, talaga naman. Ano naman yung usapin dito? Bakit meron naman pag-uusap? Ito, buti na lang ito good news. Ito para sa ating good news kasi nalip yung contempt order ni General Wilkins. Bakit? Ang tanong. Hindi ko rin alam. Bakit? Bakit ba siya nilipan ng contempt order? Ano ang nakikita? Ano ang nararamdaman? Yan ang ating katanungan din. Tayo ay nagre-reaction lang. Ano meron dito? Sila na bahala magpaliwanag dyan. Ipaliwanag nyo sa amin kung bakit nalip. Ano raw? You have 10 minutes. Short lang, Mr. Chair.
ika-clarify ko lang mamaya sa EJK, may mga series of questions. Naku, mali po ata. Let me acknowledge first Congressman Paduano for some admin matters. Congressman Paduano, you are recognized. Thank you, Mr. Chairman. Once again, good morning, everyone. Mr. Chairman, we have received a copy of the excuse letter coming from former DOJ Secretary, Attorney Vitaliano Aguirre, with regards to the invitation sent to him, and he sent an excuse letter dated January 20, just today. And but of course, he has a commitment through his letter, and I hope all the members of this honorable committee has a copy of this, that he committed that he will be present in the next hearing. Short notice now, at the same time, may commitment siya with regards to some cases that he's handling today. So with that, Mr. Chairman, I move that we will issue an invitation for Attorney Vitaliano Aguirre on the next hearing, scheduled hearing. Comsec, please take note of the order of the committee with respect to the invitation to be sent to former Justice Secretary Vit Aguirre. Next, Mr. Chairman, we received a copy of the excuse letter coming from Police Colonel Marvin Marcos Jr. Stating that he is now an official leave, and attached herewith are the official permission for Major Police Colonel Marvin Marcos for his leave of absence, Mr. Chairman, and signed by Police Colonel Renato Lizardo, Chief Admin in Resource Management Division. So with that, Mr. Chairman, once again, we'll just send an invitation for Police Colonel Marcos for the next hearing, Mr. Chairman. So move. Please take note of the request of Congressman Paduano, Comsec. Next, Mr. Chairman, is the excuse letter sent by the lawyers of retired Police Colonel Garma in the person of Attorney Kilang and Attorney Kumigad, who is invited to this hearing to testify with regards to the statement being made by former Police Colonel Grijaldo. And for the record, Mr. Chairman, we have also an affidavit coming from the two lawyers with regards to what really transpired during the meeting with Grijaldo and our co-chair, Chairman Abante and Chairman Dan Fernandez. So I will just use this affidavit, Mr. Chairman, the later part when we discuss the issue about the Grijaldo statement in the Senate, Mr. Chairman. Now, we have also received an excuse letter coming from Commissioner Joel Anthony Viado of the Bureau of Immigration, and he has sent a representative, siguro nandito naman yung taga-BI. At the same time, all the documents that was requested to them to submit in this committee is already submitted, Mr. Chairman. Anyway, I presume that the representative from the BI can answer the query that will be raised by the members of this committee. Now, Mr. Chairman, just for the information of the members of this committee, we have received a copy of the motion for certiorari with injunction by Police Colonel Grijaldo to the Supreme Court, and we have received a copy not from the Supreme Court, but of course from Police Colonel Grijaldo through his lawyer, Attorney J.P. Mercado. And he has not sent, Mr. Chairman, he has not, for the record, Mr. Chairman, Police Colonel Grijaldo never asked for a motion for reconsideration to this committee, Mr. Chairman. So just for the information of this honorable committee. And we will discuss later, siguro, pag nandito na po si Colonel Grijaldo with regards to the motion for reconsideration, at the same time for possible violation if you will not be attending into this hearing, Mr. Chairman. Now, and lastly, Mr. Chairman, we have received a copy of the omnibus motion coming from former PDEA, motion for this reconsideration coming from former PDEA Chief Mr. Wilkins Villanueva. This is a 16 pages motion, and I will just take this opportunity, Mr. Chairman, that we have the COMSEC has informed me that we have a quorum in today's in this hearing, and I hope we will discuss this motion by General Wilkins Villanueva, Mr. Chairman. Now, and I do believe that the members of this committee has all had a copy of that motion for reconsideration of former PDEA Chief Wilkins Villanueva. Now, Mr. Chairman, just to get the gist of the motion for reconsideration, first and foremost, Mr. Chairman, I would like to, of course, to salute General Wilkins, former General Wilkins, for respecting the contempt order that was issued to you last hearing, for presenting yourself to this committee and to the House. And with that, I salute you, former General Wilkins Villanueva. Now, to discuss, Mr. Chairman, just a few discussions with regards to the motion for the reconsideration. First, on the first
paragraph, Mr. Chairman, in his motion, Mr. Chairman, former PDEA Chief Villanueva cited the following arguments. Number one, first, that he has been very cooperative to the committee as he attended all the hearings and voluntarily answered all the queries. That's number one. And second is that he did not refuse to answer a relevant inquiry. Now, Mr. Chairman, on the first basis for this motion, the question of attending in 4 hearings, no, is not part of the motion for contempt that was issued to General Wilkins, because the motion for contempt that was issued to General Wilkins is in violation of Section 11, Paragraph C, with regards to refusal to or evasive to answer relevant questions that was being raised by the members of this committee. And he never violated our Section 11, Paragraph A, yung refusal to attend the hearings without legal excuse. So the first defense is not consistent or in question, no, with regards to the contempt order. Now, as to the second argument, we'll discuss, Mr. Chairman, as to the second argument, because in the second argument, he quoted the portion of the decision of the Supreme Court in the case of Lincoln Ong versus the Senate, AGR number 256401, dated March 28, 2023. Now, Mr. Chairman, the committee deemed it necessary to consider in toto the motion submitted as part of our commitment and constitutional functions. However, qualifications must first be made as to the application of the Supreme Court decisions in the case at hand. Now, Mr. Chairman, Mr. Wilkins cannot bank in arguments blindly on the aforementioned jurisprudence. Clearly, the circumstances surrounding Ong versus Senate will not squarely apply in the case of the contempt order for former PDEA Chief Villanueva. In the said case, Mr. Chairman, the court invalidated the contempt order by the Senate because of the denial of the due process when the Senate failed to give Ong the opportunity to explain why his testimony is not false and evasive. Now, and for the record, Mr. Chairman, former General Wilkins is present in 4 hearings, and he was given a due process and the time to explain. And paulit-ulit po, well, in fact, during the last hearing, before this representation moved to citing him in contempt, I warned him about his evasive answer to the question that was raised by Chairman Acop and, of course, Congressman SDS Don Gonzales during the time, Mr. Chairman. Now, Mr. Chairman, I will not discuss anymore, Mr. Chairman, the other facts with regards to Lincoln Ong versus Senate, in which, sabi ko na nga, the decision of the Supreme Court will not apply in the case of General Wilkins Villanueva. Now, he's also quoting about the Senate versus Amita. And once again, Mr. Chairman, the Senate versus Amita case with regards to Secretary Neri is all about invoking the executive privilege that was invoked during the time. And it was the Supreme Court decision favored the motion of the former then Executive Secretary Amita because they invoked executive privilege. And in this case, quoting some portion of that decision of the Supreme Court is not, once again, cannot be applied in the case of General Wilkins Villanueva. Now, Mr. Chairman, to end, Mr. Chairman, but let me just quote the last part of the motion of General Wilkins. Now, on page 14, paragraph 20, ito lang po. The movant regrets the misunderstanding may have arisen due to the long hours of hearing and the numerous topics discussed during the Quadcom hearing, and undertakes to continuously and voluntarily participate in the proceedings. Paragraph 21, Mr. Chairman, therefore, the movant appeals to the sound discretion of the Quadcom and humbly and respectfully ask that the Honorable Quadcom consider the totality of the circumstances and lift its contempt order against the movant. So, ang pag-intindi ko po, Mr. Chairman, the movant commitments that during today's hearing and the next hearing, he will cooperate and will answer the queries truthfully, no? That is being addressed to him. And again, Mr. Chairman, for the record, and once again, I really appreciate this motion for reconsideration of General Wilkins attached here with, Mr. Chairman, the verification and certification against Shopping Forum. Unlike in the case of Colonel Grijaldo and some other guest resource person that was cited in contempt, instead of filing a motion for reconsideration in this committee in the House, they filed it in the Supreme Court.
for the refutes. But anyway, Mr. Chairman, with that, Mr. Chairman, I will not discuss anymore with regards to the statement on paragraph 20 because we have to validate it because General Wilkins, you have quoted some, ito pa nga yung mga kinote mo dito na conversation in this hearing, ano ba to, saan na to galing? Yung transcript, yung interpretation to you and the answers coming from you and the questions of the members of this committee, quoting Chairman Acop, me, and the other members of this committee. Saan ba to galing? Sorry, please use the microphone. Sa YouTube yan, Mr. Chair, pinanood namin nung nireview ko ulit yung... Okay, sige. Anyway, pagdating mamaya sa inyo, i-validate po natin, no? Yung question about it. But what is important, Mr. Chairman, that sabi ko na nga, personally, I really appreciate yung naging gesture ni General Wilkins in filing this motion for consideration at the same time presenting to this committee and of course he is present during his detention, Mr. Chairman. So with that, Mr. Chairman, since we have a quorum and I already asked some members kanina, with that, Mr. Chairman, I respectfully move that to leave the motion that we have cited in contempt for Mr. Wilkins Villanueva. So, Mr. Chairman. Okay. Ayan, salamat at laya na si General Villanueva. Pero, nako po. Kayo na humusga pagdating sa mga ganung usapan. Ito na naman ewan ko kung talagang matapang ba talaga ito si Kuya kasi iba-iba hong salita ang binibitawan niya talaga Talagang matindi. Oo, may diin. Ibang klase ka, Kuya. Talagang believe sa'yo yung mga kasama mo. Pero yung mga taong bayan ay hindi ho bumibilib sa'yo. Okay, siya na ho magpapaliwanag sa inyo mga kasama ha. Intindihin niyo mabuti kung ano yung binibitawang salita nito. Hindi pa napapanahon. Pero hindi niya sinabi na wag i-impeach si Sara Duterte. Nilinaw po yan ng ating mahal na Pangulo, mga minamahal ko mga kababayan. Ang sabi niya, hindi napapanahon. At hindi pa napapanahon. So, ibig sabihin, kinlaro niya na mayroon palang oras. Pero wala siyang sinabi na hindi siya sang-ayon na i-impeach si Sara Duterte. Na sinakyan naman ngayon ni Marcoleta o ng Iglesia ni Manalo. Ngayon, bobo pala wala palang utak yung leader ng Iglesia ni Manalo na nananakot ho sa akin ngayon mga minamahal ko mga kababayan. Ang gaganda nga po ng kanilang mga pagbabanta Talagang Iglesia po ito ni Kristo itong mga to. Talagang may pagmamalaki mo itong Iglesia ni Manalo na Iglesia ni Kristo, pati mga membro. Alam niyo ba kung anong sinasabi sa akin ng mga membro ng Iglesia ni Manalo? Pag nakita daw ako, pupugutan ako ng ulo. Pag nakita daw ako, papatayin ako. Pag nakita daw ako, etc. Ang ganda naman ng turo ni Manalo sa mga membro niya. Bilib na bilib naman talaga ako. Yan ba turo sa inyo ng Iglesia ni Kristo? Ang pagbantaan, ang gusto ninyong pagbantaan. Takutin, ang gusto ninyong takutin. Abay, ginagamit nyo pa yung husgado. Ginagamit nyo pa kung ano-ano. Hala ka, eto na. Hinahunting ka na, wanted ka na sa Iglesia ni Kristo. Ha? Pag nakita ka, papatayin ka, buti na lang kung iba makahuli sa, buti na lang kung hindi ako makahuli sa iyo. Mukhang napaghahalata po mga membro ng Iglesia ni Manalo na talagang mga iglesia talaga na diablo. Di ba? Halatang halata kayo. Kayo mga membro ng Iglesia ni Manalo, huwag yun ang gamitin. Ilabas nyo na yung tunay. Batayo nyo paggamitin yung tunay ninyong reliyon. Iglesia ni Manalo na mga siraulo, mga gago, nagkukunwari lang na mga lingkod ni Kristo, pero ang totoo, lingkod ng diablo. Na kung saan hindi marunong sa salita ng Diyos. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo, Ka-Epi. Magagaling sa salita ng Diyos ang Iglesia ni Kristo. Tama. Magagaling mangaral. Pag nangaral pa nga, akala mo kung sinong matuwid Ang sabi ng banal na Spirit. Putang ina nyo ka. Alam nyo ba na ang reliyon ninyo, kung mahihambing sa kulto at sa gangster ay halos parehong-pareho?
yung pamamaraan, yung diskarte, yung galawan, talagang masasabi mong kulto. At hindi lamang kulto, masasabi mo talaga na para isang fraternity. Para isang fraternity na kapag ka may narinig ng konti, aba, gusto na agad pumatay, gusto na agad manakit, gusto na agad gamitin yung kanilang impluwensya, gustong gamitin yung batas, gustong gamitin yung batas para lamang sa kanilang sariling interes. Ginagamit yung kanilang maimpluwensyang reliyon. Anak ng teteng. Pero, ano nangyari? Ano ang ending? Supalpal. Tinanong yung pare, ito bang sinasagawa ninyo ay pangontra ba ito sa sinagawa ng mga igling? Anong sagot? Hindi na kailangan kumpintensyahan pa. Alam naman mga taga-iglesia ni Manalo na 1% lang sila sa 100% o sa dami ng Katoliko. Supalpal ngayon yung kayabangan. Pahiya ngayon yung iglesia ni Manalo. Ito yung sinasabi ko mga kababayan. Na kapag kumilos na ang Katoliko, magiging Xerox, magmumukhang tae na tinapakan itong mga iglesia ni Manalo ng Katoliko. Unang pagkilos pa lang yan. Iglesia ni Cristo nagrarally para pigilan na papanagutin yung magnanakaw. Yung Iglesia ni Cristo nagrarally para protektahan yung magnanakaw, yung demonyo na kung saan nagbigay sa kanila ng payola, na kung saan umabot ng bilyon-bilyon. Ang Katoliko, pinupursige ang taong bayan na ituloy ang impeachment para malaman, para sagutin ni Sara Duterte yung kanyang kasalanan. Na kung saan ito'y tinatawag na obligasyong moral. Palibhasa, walang moral itong Iglesia ni Manalo na kung saan ginagamit lang ang pangalan ni Kristo. Kaya ganun. Ngayon, dahil butata na kayong mga Iglesia ni Manalo, tulad ng sinabi ko, kahit mag-rally pa kayo ng 100 beses, kapag ang Katoliko ang nagsalita, wala kayong magagawa. Pag sinabi ng Katoliko, umupo ka, umupo ka. Pag sinabi ng mga Katolikong dumapa ka lang. Dahil pag binangga nyo ang Iglesia Katolika, mangangapa kayo. Baka sabihin ninyo, anong English ng tutong? Mga kababayan, supalpal po ang Iglesia ni Manalo. Ito na yung Ayan mga kasama, narinig nyo naman yung mensahe na naman ni Kuya. Akala natin, humingi na ng pasensya. Aba, may matindi pa palang galit si Kuya na nasa puso niya hanggang ngayon. Ang siste, Kuya, sino ba ang nagsimula daw? Bakit ka kasi nag-content patungkol sa mga rally peaceful rally ng Iglesia ni Cristo? Ayan ang sabi ng ating nagko-comment. Ikaw daw ang nagsimula, Kuya Tapos ngayon, magngangaw-ngaw ka kung nakakakuha ka ng mga message na hindi maganda. Ayan. Next time, Kuya, wag ka ng bitter daw, sabi ni Aling Leticia. Para hindi ka naman daw nagmumukhang high blood dyan sa table mo. Baka daw, nag-BP ka na ba daw? Baka sumabog daw yung batok mo. Baka sumabog na raw yung batok mo, kakakangaw mo dyan. Oo, baka yung BP mo ay sobrang taas na. Ay, makomatos ka daw dyan. Huwag naman si Aling Nelda naman. Grabe naman to magsalita. Eto yung kanyang pahayag. Akala natin nag-sorry. Hindi naman pala. Totoo palang galit siya at meron siyang pahapyaw o pahaging at meron siyang binitawang salita. Ano ba ang kasunod nito? Hindi natin alam. Alam nyo naman. Pag nagalit, ang dapat magalit, naku po. Baka bigyan ka ng candy. Mga kababayan, supalpal po ang Iglesia ni Manalo. Ito na yung sinasabi ko, hindi pa sumasama dito yung Iglesia, yung mga kapatid nating mga Muslim. Na naghahanap din, naghihintay din, nag-aabang din, nasagutin ni Sara Duterte kung saan niya ba talaga dinala yung bilyon-bilyon, trilyon-trilyong mga pera ng taong bayan. Di ba? Saan kayo?
sa isang reliyon na pumuprotekta sa kapakanan ng mga tao o sa isang reliyon ni Manalo na pumuprotekta sa mga taong magnanakaw, siraulo, demonyo katulad ng mga Duterte at Sara Duterte? Sige nga. O ngayon, Iglesia ni Manalo, sagutin nyo yung sinabi ng pare. Ano, magpapapatay na naman kayo ng pare? Katulad ng ginawa ninyo sa ibang mga kaparean? Na dahil natatalo kayo sa debate, pinapatay ni Manalo. Yung ibang mga pare. Akala nyo hindi alam ng lahat yan. Akala ninyo hindi bunyag sa lahat yan kung gaano kayo mga kahayop, gaano kayo kasiraulo. Dito pa lang sa akin eh. Dahil tinamaan sila, dahil alam nila totoo yung sinasabi ni Epifanio Labrador, ayun. Papatayin daw nila ako. Ahantingin daw nila ako. Ang galing naman ng mga iglesia ni Cristo. Parang hindi ko nabasa yan Nung si Cristo ay nagtuturo sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga lingkod o sa kanyang mga tagasunod. Mukhang hindi ko narinig na tinuruan ni Jesus Christ na kanyang mga lingkod ay magbanta. Kasi naman kuya, grabe ka naman din magsalita eh. Tapos ngayon magngangaw ka dyan na meron ka natatanggap. Eh kung sana hindi mo binanatan ng INC, di sana tahimik ang life mo. Ganun lang kasimple yun. Hanggang sa muli, bye-bye!